Hi! Hello. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang hapon sa bawat isa. Andito po tayo sa pagpapatuloy ng ating magpanig kung saan ating pong binibigyan ng buhay ang mga sitas na ipinagtalo sa bawat linggo ng ating mga ginagawa. Tuloy po natin sa ikalawang bahagi. Ayon po sa sulat ni Apostol Santiago, sa Kapitulo 1, versikulo 5 hanggang 15. Sabi nito, ngunit kung nagkukulang ng karunungan ang sino man sa inyo, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbak at ito'y ibibigay sa Kanya. Ngayon po, ang tao po may kahinaan, may kakulangan. Minsan po may mga dumarating sa ating buhay na kapag pinairal natin yung sarili nating karunungan, minsan po papunta sa kapahamakan. Ano po dapat ang hingin natin? Yung karunungan na nagmumula sa Diyos. Pero, kapag humingi tayo, sabi niya, kung nagkukulang ang sino man ang karunungan sa inyo, humingi sa Diyos. Ibig sabihin, direkta mismo sa Diyos. Pero, minsan, humiling tayo sa Diyos, wala namang response. May tumating sa iyong kaibigan mo, pinayuhan ka. Yun na yung karunungan minsan ini-ignore natin. Dahil, siyempre, ang Diyos hindi naman aktual na makikipag-usap sa iyo ng salita, ng mukha, na kapag humingi ka, ito agad ang bibigay. Kung may gagamitin siyang tao para yun ang magbibigay sa iyo ng karunungan galing sa Diyos. Na walang iba, hindi po siya nanunungkat. Ipagkakatiwala niyo naman yun sa tao, dapat na magbahagi sa iyo, sa atin, kung ano man yung karunungan na ating hinihingi. Alalahanin natin yung karunungan ipinagkaloob ni Solomon. Hindi ba ga? Sa kabataan ni Solomon, nung pagkatapos sa paghari ang kanyang amang si David, ipinagkatiwala kay Solomon ang paghahari ng Israel. Ano pong hiniling ni Solomon? Hindi siya humiling ng anumang karangyaan, kayamanan man, kundi ang hiniling niya lang karunungan sa Diyos. Kaya ano nangyari? Merong dalawang babae na parehas silang may anak. At pagkatapos, sabi ng isang babae, dahil yung isang babae, madaya siya, nung mamatay ang kanyang anak, ang ginawa niya, habang natutulog yung nanay ng isang anak, kinuha niya ngayon yung anak, inaray niya kanya, ipinagpalit niya ngayon yung patay doon sa isang anak. Kaya nangyari, parang na-switch yung anak. Ngayon, nung dumating kay Haring Solomon, ano ang ginawa ni Haring Solomon? Kinausap muna yung dalawa. Ang sabi ng isa, pagtising ko, patay na yung anak ko. Ang sabi naman ng isa, ito anak ko talaga to. Ang nangyari, ngayon, ang sabi ni Haring Solomon, kasi sabi ng isa, anak ko yan, pinag-aagawan na tuloy nila yung isang anak. Kasi sabi ng isa, hindi sa akin niya, sabi naman ng isa, sa akin din yan. Yung parang in-ignore na nila yung patay. Kaya nangyari, ang sabi ni Haring Solomon, kumuha ka ng taba para patikin ang baka. Ngayon, ang sabi ng isang babae, sige, hatiin mo yan para parehas kami wala. Sabi naman ng isa, ibigay mo na lang yan sa kanya, alang-alang sa buhay. Alam mo kung ano yung ginawa ni Haring Solomon? Yung taong nagbigay ng pagmamahal sa anak na huwag hatiin, yun ang, dahil sa karunungan ng Diyos, ipinamala sa kanya, ngayon ang tunay na magulang ng bata. Kaya kung titingnan po natin, ang karunungan mula sa Diyos, minsan hindi po maabot ng ating kaisipan. Dahil kung titingnan po natin, lahat po kasi tinitingnan ng Diyos. Kasi po, ang karunungan niya, kung siya'y nagbibigay sa mga karapat-dapat, hindi po namumumba. At may mga bagay, hanggang saan lang naabot ang ating
minsan, nagsasakses tayo, nagtatagumpay tayo kung ibubuhos natin sa pamamagitan ng karunungan ng Diyos. Kaya natitingnan po natin, hindi ba sa mga estudyante? May mga estudyante na pagdating sa exam, marami mga review ang ginagawa. Ang iba naman, pinagsasadyos na lang, tapos yung stock knowledge na sinasabi, kung ano lang yung laman ng utak, inikta sa kanya, yun yung ginagawa niya sa sagot. Ina-apply po yun ng mga kabataan ngayon. Anong nangyayari? Depende sa paghahanda ng kanyang sarili, yung stock knowledge yun, binubuhusan pa ng Diyos ng mas lalo pang karunungan para mas lalo pa yung maunawaan. Yung bawat questionnaire na pinagtatanong. Eh kung minsan, yung sinasabing stock knowledge na yan, minsan nagkakasing sa sagot. Dahil po sa karunungan ibinubuhos kung tayo'y palaging nananalangin sa Diyos. Kaya tinitingnan po natin, kahit mag-review pa lang tayo ng review, dahil limitado lang naman ang memory natin para i-save lahat ng ating review. Yes, lang. Samantalang kung nandiyan ang presensya ng Espiritu Santo, kahit sabihin pa natin, hindi ka nag-aral, nag-review, stock knowledge lang. Pero kapag binubuhos ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, yan yung karunungan ng Diyos na minsan hindi natin na lalaman na ang ganyan din pala yan, na kakabisa pala ng panalangin. Kaya minsan nagsasaksis yung mga tao, ipinagkakatiwala lang sa Diyos ang lahat ng bagay. Isa doon sa nagsasarili, sariling aral, sariling review, pagpupuyat, minsan sa sobrang pagpupuyat, wala na sa ayos yung sarili. Kasi kumbaga, hindi na organize yung cell sa brain. Dahil sa puyat, pagod, kaya pagdating sa exam, bagsak. Samantalang yung iba, naghanda lang, pinagtatiwala sa Diyos, nagtatagumpay, nagsasaksis dahil po yan sa karunungan. Yan po minsan ina-apply din ng mga kabataan. Ngayon, tayo po may sarili rin karunungan. Pero pinakailangan pupunuan niya ng Diyos. Dahil sabi, kung nagpupulang, hindi natin maabot ng pag-iisip. Bakit kaya yung kapatid ko na to, sutil, palagi akong inaaway. Palagi nga akong nakikipagtalo sa akin, ano ang purpose? Mayroon tayong pinangunahan ng Espiritu Santo, yung karunungan ibubuhos sa atin, mauunawaan natin. Kaya pala mayroon pala siyang ugali ng hindi. May ugali pala siyang tuko. Sabihin, mauunawaan natin yung sitwasyon niya. Dadalangin natin siya. Yun yung karunungan ng Diyos para mabuksan ang kanyang kaisipan. Sabi nito, ngunit humingi siyang may pananampalataya. Ang paghingi po pala, dapat pala sasang-ayunan natin na mangyayari. Kasi po yung pananampalataya, para yung kursa na nagtitiwala tayo na kapag humingi tayo, ibibigay. Na walang anumang pag-aalinlangan sapagkat yung nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin na ipinapalipad sa pagkapitalila. Dapat po, walang pag-aalinlangan. Kung hiniling natin sa Diyos na ipagkalog sa atin ang karunungan, halimbawa, kung puli na lang sa isang templo, maging isang ebangelista, maging isang tagadala o tagapamahalag, itong grupong ito. Kapag humiling tayo sa Diyos, magtiwala tayo na kaya natin. At kaya din ng Diyos na ibigay sa atin yung karunungan pinili natin. Kung taga, walang duda. Kapag sabi niya, ang nagdududa ay katulad ng isang alon sa dagat. Walang direksyon ng buhay. Pero kung nananatili tayo sa pinangahawakan natin pananampalataya, magagawa natin mga imposible pang bagay na hindi maabot ng ating pag-iisip. Minsan, kahit hindi natin naunawaan yung Ebanghelyo, kapag tayo pinagkatiwala natin sa Diyos karunungan yan, minsan napakalawak ng minsahe pala ng ating binabasa. At minsan, kapag umiiral naman sa atin yung hiya, yung takot, hindi po tayo magtatagumpay. Kaya kung titingnan po natin dito, dapat yung pagtitiwala, buo, ibinubuhos natin sa Diyos. Sapagkat ang Diyos, kapag hiningan po natin, hindi talaga siya nanungubat. Ibibigay niya talaga, dipindi sa kakayahan ng bawat isa sa atin. Ano pa sabi nito?
sapagkat huwag isipin ng taong yaon na siya tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Ngayon po, kung tayo po ay nag-iisip lang, kaya ko ba o hindi? Magagawa ka ba o hindi? Sasangayunan kaya ako sa ugali kong ito o hindi? Kung nakatipin ka lang po sa kanyang bagay ang ating pamantayan, wala pong mangyayari. Pero kung malakas ang ating pananampalataya, ibibigay po at ibubuhos ng Diyos. Depende po sa kakayahan ng bawat isa. Kasi po, kung ano lang po yung kakayahan ng bawat isa, kung lang naman sinusukat ng Diyos, hindi po ibubuhos niyang biyaya. Hindi niya naman ibubuhos doon sa hindi naman karapat-dapat, hindi naman handa, hindi naman preparado, walang kakayanan, bakit niya ibubuhos? Hindi ibubuhos niya sa karapat-dapat. Tinitingnan ng kuya ng Diyos saan? Sa puso. Kasi po ito po yung luklukan ng Diyos. Dito siya nananahan. Ito yung templo ng Diyos, templo ng Espiritu Santo. Kaya po, sabi dito, ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga paglakad. Kaya kung halimbawa, isang bagay na lang na hinihiling natin, duga pa tayo. Hindi bang mangyari o hindi? Walang tiyaga sa sarili. Parang mangyayari niya, walang direksyon yung buhay natin. Minsan inactive, minsan active. Minsan present, minsan wala. Minsan naman aktibo, minsan parang ano lang, lubog nito ang mangyayari niya. Yun ang tinatawag na walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga paglakad. Walang direksyon ng buhay. Ano pa sabi dito? Datapwat ang kapatid ng mababang kapalaran ay magpapuri sa kanyang mataas na kalagayan. Ngayon po, paano gagawin ng tao ito? Ang kapatid na mababang kapalaran. Halimbawa, sabihin natin, hindi ako pinalad, ito lang ako. Sabi nito, magpapuri sa kanyang mataas na kalagayan. Kung tayo'y nasa kalagayang mababa pa, at may mga panahon naman na, sabi nga, tamang panahon o timing na kalooban ng Diyos, meron din preparasyon ng Diyos. Kasi minsan, sa buhay ng tao, ang gusto natin, kapag hiniling natin, on the spot, meron na agad. Pero may tamang timing po. Di ba ga? Merong mga tao na gustong magbago sa kanilang sarili, pero hindi pa rin nababago dahil nahahatak pa rin ng dating ugali. May mga tao naman na nagsisikap na maging ganito, magtagumpay, maging successful sa buhay, pero bakit hindi nangyayari? Dahil po nahahatak. Kaya sabi nito, magpapuri sa kanyang mataas na kalagayan sa pamamagitan ng pagpapasalamat sa Diyos kung tayo'y naging successful na sa ating pamumuhay. Dapat kung huwag natin kalimutan yan, nabalikan natin kung paano tayo nagsimula, na nangangamuhan pa lang tayo, nag-aaral pa lang tayo, nagsisikap pa lang tayo, nung nagtagumpay na tayo, balikan natin kung saan tayo nanggaling. Pasalamatan natin yung hiningan natin. Walang iba ng Diyos. Yan po dapat. Hindi yung magpapasikat na. Dapat magpapuri sa kanyang mataas na kalagayan. Sabihin, papurihan natin yung Diyos dahil nag-success tayo, nagtagumpay tayo sa ating pamumuhay. Nakaya natin. Sabi nga, ano pa sabi nito? At ang mayaman, dahil sa siya'y pinababa, sapagkat siya'y lilipas na gaya ng bulaklak ng damo. Sapagkat sinisikat ang araw na may hangin na kasusunog at naluloy ang damo at nangalalagas ang bulaklak nito at nawawala ang karakitan ng kanyang anyo, gayon din naman ang taong mayaman na malalanta sa lahat ng kanyang mga paglakad. Ngayon po, kung titingnan po natin dito, ang mayaman, sa kalagayan po, siya'y pinababa. Bakit po? Kasi po, yung kanyang direksyon ng pamumuhay, nagkatipindin lang doon sa kanyang kayamanang pinakangkini. Walang Diyos po doon. Kaya siya, sa paningin ng Diyos, siya'y pinababa.
Pero, kung tayo po ay tinawag ng Diyos, at kumbaga, yung kayamanan niya ipinagkaloob sa atin ay isang bagay na pinagkatiwala lang sa atin para may patutulong tayo sa mga nangangailangan, maganda kung gano'n ang kaisipan natin. Kapag may nakita tayo na isang tao na nangangailangan, marunong tayong mahabag, marunong tayong pagbigay ng tulong para sa kanila. Maganda kung gano'n ang ginagawa natin. Ibig sabihin, pinangungunahan tayo ng Diyos. Dahil, sabi dito, ang kayamanan ay para lang yung isang bagay na dahil nga sa tinatangkilik. Minsan, successful yung pamumuhay natin, pero tumarating din ang panahon. Minsan, noon, ay ngayon, successful tayo, inabukas ang lugi, minsan, ganyan po. Kung wala pong Diyos, ganyan ang mangyayari. Kaya ang tingin nga sa Kanya, pinakaba. Pero, kung pinagkakatiwala lang sa Diyos, na walang iba, kaya pala tayong pinagkalooban ng kayamanan, dahil yan po ay naging karapat-dapat tayo sa Kanya, na yung kayamanan na yan, ay pinagkatiwala sa atin, na kaya natin i-manage. Na hindi lang magamit sa pansariling kalagayan, kundi nakakatulong pa tayo sa kapwa. Yun po yung hinahanap ng Diyos yung mga taong ganun, na pinagkatiwalaan lang, pero kaya niyang i-manage, marunong siyang mahabag sa kapwa. Isinishare ang blessing, ang biyaya na kanyang tinatanggap. Ganun po dapat. Dahil kapag yan po nawala na, sabi nga, nangalalagas ang bulak-bulak nito. Kilalang kilala tayo ngayon. Pagkatapos, nawala na yung kalakasan natin, hindi na natin kayang i-manage. Ang mahalaga po, marami tayong mga bagay na nagawang kabutihan para sa ating mga kapwa. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, sapagkat pagkasubok sa kanya, siya ay tatanggap ng putong ng buhay. Ngayon po, sa buhay ng tao, meron talaga palaging tukso. Magiging mapalad lang ang tao kung nagtitiis. Ibig sabihin, hindi natin pinapatulan ng tukso. Sapagkat, normal na sa isang tao ang tinutukso. Dahil po, pamamaraan niya ng kalaban ng Diyos para makuha yung atensyon natin. At pamamaraan naman ng Diyos, ikayatin tayo sa pamamagitan ng aral na ibinabahagi na walang iba ang Ebanghelyo. Yun naman yung pamamaraan ng Diyos para mamulat tayo, magising tayo, maunawaan natin yung kalagayan natin sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Na mabago tayo at magpasakop tayo sa Diyos. Kasi yun po yung pinakatungkulin ng tao. Pagpasakop sa Diyos at sundin ang kanyang kalooban. Ngayon, para mahikayat naman tayo ng kalaban ng Diyos, idadaan niya naman sa tukso. Parang nangyari yan, pain. At kumaga, ibig sabihin, hindi tayo nakapagtiis. Pero kung mayroon tayong pagtitiis, ano mang pain na gawin ng kalaban ng Diyos, ang mahalaga po yan hindi natin tinatagal. Iniiwasan natin. Doon po tayo nakawaging mapalad kapag napagtitiisan natin ang tukso. Kung sakali man mangyari sa atin ang tukso at nakapasok ang pagsubok, ang mahalaga po doon, nagtagumpay tayo. Nag-success tayo. Doon tayo tatanggap ng reward ng putong ng buhay sa pagkabuhay na magling sa mga patay. Na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisikilig sa Kanya. Kaya, paano natin masasabi na okay lang naman ang sinusuko, okay lang naman ang tinutukso, patulan ko na. Ang problema po yan, paano kung pinatulan nga, pagkatapos doon, hindi nagtagumpay, nalulog, nabaon doon sa problema, hindi nahango ang sarili, yun ang magiging problema. Pero, kung nag-success tayo at nagtagumpay, doon po natin malalaman,
kasama pala tayo sa pinangakuan ng Diyos at kasama tayo sa umiibig sa Diyos. Dahil priority pa rin natin mag-success, magtagumpay doon sa pagsubok na dumarating sa ating buhay. Nagkamali man tayo, nagkasala man tayo, nahulog tayo sa subok, tukso, ang mahalaga po doon, nakabalik tayo sa ating kalagayan. Na kung saan, sumusunod na muli tayo sa kalututan ng Diyos. Ano pa sabi nito? Huwag sabihin ng sino man, pagka siya'y tinutugso, ako'y tinutugso ng Diyos. Ito po minsan ang naging katwiran ng tao. Kapag dumarating yung tukso, parang sinisisi lahat sa Diyos. Sa totoo lang po, ang tukso talaga, ipinapahintulot yan. Kasi po, trial yan. Na kumbaga, halimbawa, natuto na tayo, nakapakinig na tayo ng Ebanghelyo. Ang alam natin, kaya na natin. Ngayon, kung walang tukso, walang pagsubok, hindi natin makikita sa ating sarili kung kaya na natin. Kasi minsan, nadadala pa tayo. Nahikayat pa ulit tayo. Kaya nangyayari, ito po ang magpapatunay yung tukso kung tayo'y pwede ng... Kasi kaya na natin dipinsa ng ating sarili. Kaya na natin kontrolin ang ating sarili. Ibig sabihin niya, nagtatagumpay na tayo sapagkat mas nananaig na yung pagpipigil sa pagsunod doon sa tukso. Sapagkat kinakailangan talang ganasin niya. Katulad ng isang estudyante muli, bawat pagtatagumpay ng isang estudyante, dadaan niya ng subok o exam. Kung pwede na pumasa, kung may natutunan na, kung kaya ba o naka-preserve ba dyan sa utak ang lahat ng mga tinuro ng teacher. Ganyan po. Ngayon, sa totoong buhay, ganyan din. Meron din examiner. Minsan pa, kung sino pa yung close friend natin, yung pinakamalapit nating kaibigan, yan pa yung ginagamit para mahulog tayo sa tukso. Pero kung tayo po ay pinangunahan ng Diyos, kaya natin siguro natin sarili na hindi tayo madadaig ng tukso. Ang mahalaga po doon, maging consistent tayo sa Diyos. Manatili tayo sa kalagayan ng pagtatawag sa atin. Sabi nito, kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang kita at nahihikaya. Ibig po palang sabihin, ang tao talaga may kahinaan. Kapag nahikaya, halimbawa, sige na, kumandidato ka na, parang magkagawad ka na. Kung tinignan po natin, isipin natin, ano ba yung kahinaan natin to? Pagpapakilala ng ating pangalan o paglilingkod. Minsan parehas. Naglilingkod na tayo, pero pinapakilala naman natin ang ating pangalan. Magkaroon po pa rin. Pero kung titingnan po natin dito, kapag pinapatulan natin yung paghihikayat na yun, pwedeng mapasama tayo, pwede rin mapabuti tayo. Depende po sa magiging sitwasyon ng ating tatahakin. Kung hanggang tayong magpigil ng ating sarili, maglilingkod tayo ng tapat. Pero kung hindi tayo marunong magpigil ng ating sarili, gusto natin sumikat ng sumikat. Ganyan po ang nangyayari sa politika. Ngayon, sabi nito, ang bawat tao ay natutukso kapag nahihila. Parang sisikat pala ako dito eh. Kaya gagawin ko na lang, parang ganun nangyayari. Kaya, minsan, kapag nahihila tayo, halimbawa, sige na, diba, katulad na lang ng dalawang tao, sabi ng isa, samahan mo ko, magnakaw tayo. Gusto ng isa, instant yung pera daw, sasama siya, tinutukso yun. Kapag nahikayat dahil lamang sa interest, ang mangyari po yun, itagrab niya na. Hindi niya na iiwasan. Dahil, kumbaga, nahikayat na, nadala yung dahil sa sariling masamang kita. Kung magkagayon, ang kahalayan kung maipaglihi ay nanganganak ng kasalanan at ang kasalanan, pagkamalaki na, ay namumunga ng kamatayan.
Kaya kung palagi na natin ginagawa, ang tawag na dyan, kahalayan. Kapag lumaki na, magiging kasalanan. O kapag ipinanganak, magiging kasalanan. At kapag lumaki na, namumuna ng kamatayan. Doon na po, pinagtuhanan ang salita ng Diyos na walang matuwid, wala tayo. Lahat po tayo minsan nadadala rin ng kita ng laman. Ng masamang kita ng laman. Minsan lahat naman tayo hindi nagtatagumpay sa mga bagay na pang-araw-araw na dumarating sa ating buhay. Minsan naman tayo ay nadadala nitong alitigtigin ng laman o nahihikaya. At minsan naman lumalaki na yung problema. Kaya nga ang tao, lahat ng tao ay kinakailangan dumanas ng kamatayan. Sapagkat lahat ng tao ay nagkasala. Kaya kung dito na po, pinapaliwanag ng ating dalila ng Panginoon na kinakailangan ang tao baguhin muli sa pamamagitan ng pagsisisi ng kanyang sarili, pagkapanumbalik sa Diyos. Nanaway mabuhay tayo dito sa ibabaw ng sanlibutan na may guidance ng Holy Spirit. Pinangunahan tayo ni Kristo at ang kanyang aral nang sa ganun makapag-iingat tayo sa ating sarili. Alam natin na tayo mamamatay. Ang importante doon, mamatay man tayo, merong isang bagay na inihanda ang Diyos na buhay na walang hanggan. Ngayon ang tinatarget natin na makamtan natin sa pagkabuhay na mag-ulit sa mahal. Yan po gawin dapat na makaisipin natin yung buhay na walang hanggan. Mamatay man tayo, ang mahalaga, may karoon-karoon po ng buhay na walang hanggan. Yun po yung dapat na targetin ng bawat isang mananampalataya. Sa totoo, minsan lagi tayong natutugso, lagi tayong sinusuko, lagi tayong nagkakasala, lagi tayong napapahamak, at lahat ng tao, lahat ng mamatay. Sabihin niya, ang mahalaga dyan, nakapagsisi tayo, nakapagbalik doon sa Diyos, at marunong na tayong magpigil ng ating sarili upang hindi na umiral yung tinatawag na masamang kita. Ang mahalaga po doon, nagtagumpay tayo sa pamumuhay dito sa ibabaw ng sanlibutan. Siguro pag nandito na lang, lagi natin sa oras nito, salamat po sa Diyos at ano man ang ating kahilingan, karaingan, pagkatiwalag natin yan sa Diyos. Sa pangalan ni Kristo, salamat at mapagpalang hapon sa bawat isa.